member consumer owners sa mga membro konsumante tagiya. Pinagi sa tuang panag-uban karon ang Mulsi 2 update. Mga impormasyon kasayuran gikan sa Mulsi 2. Ingon man gusto ninyong ipadangat pinagi ning ato ang panag-uban. Ato ang text line alang sa mga member consumer owners. Ato ang text line mahigala personal na text line no 0930-529-2959 alas to amang higalan kamong kanunay nga nagsunod. Samtang ato ang Mulsi 2 hotline sa Usamis pwede nyo itawag ng sa Usamis mga kigsunan 0907-636-0777 tulo ka 7 na ha alas sa to ang mga member consumer owners. Okay. Ala, kumusta ang nagkadayang mga panahon nga wa ta magkauban doy? Ha? Sige. Mayong pagkiguban kaniyong tanan. Doon na mo'y mga gustong ipangutana, pwede nyo i-text mga kaigsunan sa tuang text line ha alas to ang mga tigpabida. Okay. Unsa may mga kalihukan no sa Mulsi 2 nakalabay nga pipila ka mga semana o pipila ka mga adlaw ano na tayo ubay-ubay nga mga kalihukan kay andam pod no karon sa ISD MSD ang Prompeo raffle na to no kay doon na tayo Prompeo raffle alang ni adtong last year ba nga sa usa ka tuig wala gyoy kuan wala arrears sa iyang bayad wala gyoy sani wala gyud siya utang wa pud siya nakapalta og bayad gyud kanang wa pud siya malate og bayad wa pud siya multahi dunay mga dunay raffles nga himuon ana mga higala mga member consumer owners nato dunay raffles dayon kinahanglan no nga mong qualify ra gyud katong yung gikas January tamas December wala malate og bayad. Kung wa ka malate og bayad, qualified ka alang sa usa ka raffles nga himuon sa Mulsi 2. No, pabutan lang ninyo ang resulta na mga kaigsunan ito ang mga member consumer owners kanang unsay mga premyo. Sa kung nasayran, doon na ito itag 500 alang sa consolation ba to? Doon na ito 2,000. Doon ay 3,000. Sindi ay, no? Nga imuhang sila pag makadaog tag 3,000 sir, dayon ang among bayro nun sa kuryente 1,000 ra. Di, ginansya na po. Without po, no? Ay na lang. Sila pa. Basta kato lang ang qualified ani, ang katong walay palta sa bayad o wala po malate og bayad, no? Wa pod ka maputli. Of course, maputlan ka na late na kayo nagbayad. Okay. Samtang alang sa nangitag trabaho, no? Alang sa mga nangitag trabaho, mahigala, ang Mulsi 2 management nagpahibaw sa nanginahanglan og meter readers for Usamis main office. So, Usamis main office, no? Kinahanglan mig meter readers. So, sa may mga kinini ang kwalifikasyon may labot sa kuan may labot ani so ang gikinahanglan lang alang sa mga meter readers mo-apply og meter readers sa Mulsi 2 akan ang kabalo mo reading siyempre meter readers god no so mo na ang gikinahanglan no at least high school graduate so high school graduate college ka o dawat yapon no, at least man high school graduate. Trustworthy and honest. Honest ka ha? Possesses valid driver's license. Nagyog kay driver's license kay mag-drive man ka, no? Mag-drive ka pa dong dito meter kay mag-reading ka dito. Sunod, can communicate and possesses strong customer service skills. So, can communicate. Gusto mo, may kamakikistorya. Dayon, kana pong gitawag na to strong customer service skills. Ba na, may ka mo entertain po ba? Di kayo mag-reading ka na nga saba ka naman hinoon. Dili na pwede. No? Kanang may po.
may po ka mo kigistorya sa to mga member consumers o sila og sa amigo po na tapad sales stock. Okay, so muna unsa may job summary ang sa trabaho niya ni assist the billing division by reading electrical meters on homes and businesses. So mo basa ka og mga meter sa mga balay o di ba ka sa mga negosyohanan, okay, na may mga business establishment, basahon po nimo na ang ilahang meter ana no mga kaigsunan. Okay, so muna duties and responsibilities. Okay, mo ni mga kinahanglan. Performs meter reading on homes and business of member consumer owners. So sa ato mga membro konsumante madto ka sa ilahang mga balay. Kung nadoos balay, namas doos balay ng ilahang meter, imo nang basahon. Oo. Of course, imong ihatag ang katong nay papel nga mogawas. Reading o si tawagan ha. Reading sheet gano ingon sumi gano ko. Hatag nimo didto sa kini ang tagias balay. Muna apil na sisgutan. Sunod. Serves the 48-hour notice to concerned consumers. Namo kay ba konsumante nga wa gyud mobayad no labay lang adlaw so tagaan nimo nag 48 hours notice ikaw mo serve ana didto isip meter readers. Okay, sunod number 3 may perform disconnection as advised by the finance department. So pwede ka mamutol depende sa advice sa finance department ay advice may pwede kang mamutol no? So depende pa na no sa higayon, iba sila yung sa ayaw sa pamutol. Basta kay pwede ka suguon nga ikaw mo'y muputol din hang dapita. Okay. All interested applicants may submit the following documents to the Administrative Division through the Human Resource and Management Section Head at Muelsi 2 Main Office. Usami City, not later than February 11. So, kinahanglan wala pa February 11 imo nang mapasa. Unsa may nga ipasa? Kining sa ba to? Application letter, resume, o certificate of residency and good moral. Moro na imo ipasa. Haman ni address ni. Imo ning address dito sa to ang ato ang NIA Project Supervisor, Acting General Manager Sir Cesar E. Faeldon. So, muna kinahanglan mga higala no sa to mga member consumer katong nangita og trabaho no meter reader basta hindi ay no kamo maoy madawat didto so sulayan ninyong apply alang sa tuwa mga member consumer owners no sulayan ninyong apply not later than February 11 masubmit na ninyo ang inyong mga requirements no ang inyong gikinahanglan no ang sa mga gikinahanglan application letter, resume, o certificate of residency and good moral. So mara na. Ang gikinahanglan diyan qualifications, kontra. At least high school graduate. At least high school graduate. Trustworthy and honest. Dayon, nay driver's license ha. So posible nga doon na kay motor. Sa mo pag mountain bike. Basta kay maka-reading ka. Pero mas maigang na motor no. Okay, nga naman suruyon maguni mo nang kuan. Kada balay ba na imong anaon no? Sa mga meter readers na so ang kuan ni sa Usamis ra ni main office. So dire sa Usamis ni kinahanglan silang meter readers. Kung pud gibutang pila ka buok so basin og daghan ka buok ni og sila pa no daghan ka buok nga mga meter reader ang inyohang kuanon ang gustong mo apply. So pwede ra. Ha? Meter readers ay. Meter readers tanawa sa nasa post sa Facebook sa Muelsi nagi-post din na meter readers. Nice gyud. Meter readers for Usamis main office. Taas po kayong S daw wala S din ng office. So, muna no. Alang sa ang mga member consumer owners. So munay kinahanglan kiron sa Muelsi 2 no alang sa nyohang gustong masayran no. Sa man okay muna. So muna na no. So ang sugod sagad sa putol mong gyud no kada pizza G's di ba? Pizza G's. So wala.
So manang kuanan na bantay-bantay mo katong kuan ug katong wa pa mo maputli karon nya wa mo kabayad adto na dayon mo bayad na dayon mo. Most probably doon na nanay kinani ang duha ka kuan doon na nanay duha ka doon na nanay surcharge no kon wala ka makabayad sa imuhang bayro non sa kuryente. So mo to gikinahanglan no katong gusto nga mo apply pag meter readers nang ginahanglan karon ang MWALSI 2. So i-assign ni siya diri ra sa Usamis ni ang assignment ani ang gusto nga mo apply pagka meter readers. Doon na pa idugang mga kalihukan sa kunang gisgutan kaganina dunay raffle no nga himuon ang MWALSI alang niadtong sulod sa usa ka tuig gikas January taman sa December nga sayog yung mobayad no walay paltas pagbayad walay arrears walay unsa ba wala makamulta qualified na alang sa raffle draw no nga himuon sa MWALSI. So mo na nay atong pahibaw karon alang sa tuwa mga member consumer owners. Kami naghatagog paglaom sa pagbugnaog kahayag gabay alang sa pag-uswan. Well, si Dos ang tumong piling gusto samtang sa duga mga balita mga kaigsunans do ang mga suking mga tingpapinaw ang MWALSI 2 uban ang 121 no 121 ka electric cooperatives sa tibuok nasod nakigalayon usab mga kahiglaan sa kininiang nakigalayon sa tanang mga electric cooperatives no sa ilahang sentimento no naman ko sentimento ani no may labot sa kininiang kuan mga kaigsunan no sentimento may labot sa dunay usa ka electric cooperative nga sumala pa ang ilahang na existing ang ilang franchise pero dunay laing private entity nga musulod sa ilahang franchise so mo nay ilahang gitan-aw sa pagkakaron no mao na nga nakig-alayon sa maong statement mga kaigsunan no dunay statement may labot niya na. Okay? Sige. So, base sa nakuha itong impormasyon, ang Nordico, no? Ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated, dunay grupo, dunay private nga gusto nga musulod no? Sa ilahang franchise area. So, muna usa sa gitutukan karon sa mga nagkadiyang electric cooperatives nga unta maproteksyonan ang mga electric cooperatives gikan sa mga private nga gustong musulod mga higala sa ilahang franchise area. Muna nga ang Nordico kuyawan na sila kay liman mo nang nailaing franchise imong franchise din na nailaing manaod na pug kuryente. So mo na problema. Ang question na ni nganong sa una nga wala pa makataod diha, wala pod sila manulod. So mo na ilahang problema kay kung natong balikan nganong gitukod ang mga electric cooperatives gumikan na kay walay nagnaod og kuryente. Kaya mga private kaniadto di man mo taod og kuryente sa mga rural areas, no? For example, kung balikan nato kanus-a nagsugod ang kininiang electric cooperatives, no? Kanus-a nagsugod. So, nagsugod ni sa dihang wala gay kuryente. No? Sa dihang wa pay kuryente. Ug sa dihang nanaon tay kuryente pero dunay mga private nga nanaod og kuryente pero dili sila mutaod sa mga rural areas. No, di sila mutaod sa mga rural areas. So mo to nga aron kay gusto man sa mga namunuan kaniadto labi na ni Presidente Marcos kaniadto mga member consumers nga matauran og kuryente ang Pilipinas. So
Kay ugwa kunoy kuryente dili mo improve ang pamuyo sa mga tao. So sa dihang naana ang mga private nga nanaod og kuryente, ang ilang gitauran kadturang mga sentro, no, kadturang mga dagkong syudad, pero katong nasa bukid sa rural areas wa na nila taore. So ra masulbad ang problema sa kuryente nga why kuryente ang rural areas mo nang gitukod ang mga electric cooperatives. Sa dihang niadto si Marcos, Presidente Marcos didto sa Amerika, no? Niadto siya sa INRICA, no? Kining INRICA usa kan organization, national organization sa mga electric cooperatives sa Amerika ga tuon gi-estudyuhan ni Presidente Marcos giun sa Amerika nga doon na sila yung mga electric cooperatives. So mo to pagka 1969 man to sining adto dito sa kuan dito sa Amerika, pagka 1970s nagsugod na ang pagtukod og electric cooperatives. Usa sa nga natukod mao ang MOLC 1 ug MOLC 2, no? Ang MOLC 2 natukod datong June 2, 1976. June 2, 1976, no? Natukod ang electric cooperatives, ang MOLC 2. Sa tibok Pilipinas, doon natin 121 ka electric cooperatives. Ika-77 ta out of 121, ika-77 ang MOLC 2, no? Ika-77 mo nang atong logo, balik-balik naman ni no? Dunay 77. Balik-balik na kung gisgutan pero ato lang ning balikon. So, mo na ang purpose kanong gitukod ang electric cooperatives. So, na may electric co-op, mo to, no? Ang gihimo mga kaigsunan, no? Taon na dayon, no? Nya, alkanse ba ang mga electric co-op kung boto na naon kung ginansya pala giapas, no? Actually, sa matag bayad ninyo, ang among kuhaon na no, isulod sa panudlanan sa MOLC 2, mao kanang gitawag na tug DSM, Distribution, Supply ug Metering. Sa inyong bayad sa matag kilowatt hour, kuhaan na mo nag piso og 46 centavos. So mao na ang masulod sa panudlanan sa MOLC unya. Ang uban nga makolekta gawa sa 1.46, ilabay na po nato na ngadto sa bayad sa buhis, ngadto na sa bayad sa gikumprahan, bayad ta sa transmission, no? Transmission kanang latayanan sa transmission line, latayanan sa atong kuryente mga kaigsunan. So muna ang pipila sa mga katarungan ngano nga naang MOLC 2. Okay. So, samtang niadtong nakalabay mga semana, nagpadayon ang gipahigayon nga clearing sa nagkadiyang mga area, no? Clearing activity. Matag Friday sa mga bukid-bukid nga lugar, no, nag-schedule ang MOLC 2 og brownout, no? Kasagaran na gikan mga alas 8:30 tamas alas 5, no? Nga naman, kay dunay himuon nga clearing operation sa MOLC 2. So munang sa mga bukid kasagaran labi na to na dagkong mga kahoy, doon natay himuon nga kining clearing, no? Mga higala. Okay. So mo ni, no? Pipila sa mga impormasyon o kasayuran, may labot, no, sa maong liskutanan mga kaigsunan. So doon na tayo pipila ka mga mensahe, pwede ta mo dawat sa inyong mga mensahe, text line, reaksyon, doon na mo'y komento, pwede, no, dawato na to na ang inyong mga mensahe may labot na. Sige. Ay mga kuan, sir, nganong og di mi makadawat og bill. Usahay daagi mga panahon nga di mo makadawat og bill, no? Tingali ang amuang meter reader bag-o diha wa kadumdum. Pwede na, no? Pero maning kamot yun, no? Kung wala mo makadawat og bill, pwede ninyo mo adto mo dayon sa report ninyo sa MOLC. Okay, usahay di magid perfect. Napoy mga panahon nga ingon ana moy mahitabo, no? Mga higala nga usay walay bill, no? Dahil nang reklamo usay na mo dito, no? Sir, wa mi kadawat og bill, wa mi kabalo pila imong bayron nun. Pero pattern na, no? Palitan kada bulan mo ni yung bayron diha gyud na kada bulan, gawas lang kun dunay
kausaban sa imong consumption. No, so pag abot sa bulan nga wa gifting reading, wa mo ma-reading, pwede ninyo i-report ngadto sa Mualsito. Pwede niyo itawag sa itong hotline 0907-636-0777. No? Alas to ang mga member consumer owners. So pwede ninyo diha, no? Itawag, may labot na. Okay. So muna ang pipila, no? Pwede nyo itawag din ha. Text line, no? So ito ang text line mga kaigsunan, ha? Okay. Sa pa to? Nawa man. Daraday. Okay. Bisita kang kahayag sa naghugpong nga katawan kakitap mo o pinag-iba. Pag-abot sa kagabion, kami naghatagog paglaom sa pagbugna ug kahayag gamay alang sa pag-iswan. Well, si Dos ang tumong gusto kung imuha pagsiso magalaga sa mga mundo. Well, si Dos makikikala kaninyo nas pagkatagog kuryente alam sa inyong konsuman. Pag-abot sa kagabion, kami naghatagog paglaom sa pagmugna ug kahayag gamay alang sa pag-iswan. Well, si Dos ang tumong gusto kung imuha pagsisyo pagdalaga sa mga mundo. Okay, padayon ta mga igalas sa tuwang mga member consumer owners tuwang panag-uban. So mo tayo pipila sa mga impormasyon. Kada Biyernes doon na tayo palong dili noon sa tanan sa mga bukid-bukid nga area dinhi schedule nato mga higala ang ato ang ipahigayon nga kinini ang pagguan clearing operation. Gikinahanglan natong clearing kay aron malikayan nato kanang usahay wala giplano nga burn out, no. Usa man na panalitag na kahoy wala ma-clearing o na wa maputli kay bawal gyud actually sa balaod nga Republic Act 11361 11361 ba to? Republic Act 11361 bawal ang mananom og kanang kahoy, no, ilalom sa ato ang linya sa kuryente mga kaigalaan. So unsa man na bawal mananom, no, sa ato ang linya sa ilalom sa linya sa atong kuryente kanang sa gitawag natog line corridor mga higala. So bawal. So 1161 today. Kaya dito lang ha. O bawal pod mag kinini ang butang o balay diha sa tong linya, no. Parang dool ba pero doon ay limit na mga pila ka meters kinini ang pagpangawat po kuryente bawal sad na, no, kanang filterage kanang gitawag na to pagpangawat sa kuryente sa tuang mga member consumers bawal na ha. Na po tay balaod na kaning Republic Act 7832, no, 7832 kanang Pilferage Act bawal na nya kung madakpan ka na doy sa una do na toy katong bitaw makasumbong ka kuan makasumbong ka nga nangawat og
dahil nangawat og kuryente, dayon makasumbong ka, madakpan, na ay hatag nga pahalipay ang electric co-op sa mas muelsi ana, no. So natay balaod kining no to pilferage or kining Republic Act 7832, kanang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Okay, balaod ni nga hingpit nga nagdili sa pagpangawat og kuryente og mga materialis ni. So ubo sa Republic Act 7832, ang musunod nga illegal mao kining musunod. O, napoy mga illegal po no, gawa sa pagpangawat do na paylain. Unsa man na? Paghimog koneksyon sa linya gikan sa balay sa membro konsumante ngadto sa laing balay o establishment, kanang illegal connection, illegal flying connection. Na kay balay, imong silingan napoy balay, of course. Pero way kuryente imong silingan, ikaw ray na. Imong tauran. I-connect sa imo ha, dayon magbinulan po siguro sa imo ba, no? O, ginegosyo po nimo. Oy, bawal na. Oh, bawal na. Ingon na nga pagi. Basis balaod, bawal na siya. Oh. Pero sa doon na po'y mahangi ora, no? Nga naman, imo silingan na namatyan lagi, namatyan, balik-balik ng istoryahan. No, maori yan, no? Namatyan imo silingan. Wa masay kuryente, hangyo sa inyo nga, sir. Daya imong silingan nga gwapa pod ba? Gwapa pod, mingon dayon nga. Nganang, sir, kanang pwede may magpataod lang ninyo kuryente? Ngano man nga magpataod kag kuryente. Namatay man gust tatay, sir. Katawa may no. Di ba? Namatyan yung silingan. So, pataod. Pwede. Pero pwede nimong isanghid sa gina nimo sa electric co-op sa mas mulsi. Masugot ng taga mulsi. Pero doon na limit ha. Doon na limit. Ano sa ako to ang pagtao din ha. No? Kay namatay man ko. Magbigil ko sila. Way suga. So pwede ra. Pero doon na limit mga igala. No, doon na limit. So ang imon ato sa mulsi report. Pero doon na limit. Pila ka bulan na kaya basik nalubong na tong minatay dayon. Nagtaod lang yapon og kuryente. Dayon under aning balaod mga igala, gihisgutan po no aning balaora kining direct tapping ba. Sa man direct tapping. Kanang dihas poste kunik kag imo diha kay kurentisyan man ka. No, kanang hilig og kuryente, no? Halay to elektrisyan. No. Sumpay ka dito kay kuan ka ayaw. Illegal na siya. Labi na kay wala mo agi og kwintador. No, wa gyud mo agi kwintador. Resolve mo taw-taod kag kwintador. Bisa pag nagtaod kag kwintador, di wa kay bang mulse. No? Sa pag reading, no? So bawal na siya direct tapping. Ug gawas ana, no, direct tapping. Peligro, no? Peligro makatigbas junior gyud ka na. No. Peligro gyud nga kurintihan ka. Okay. Nya usaka kas poste magtaod-taod kag imo so bawal na. So kanang direct tapping no nga wala buagi kwintador. Sunod, kanang paghilabot og pag-abris kwintador aron dili mo rehistro gustong konsumo. Oh. So ang uban man god kay binuangan ng kwintador no katong bila tong karaang kwintador sa una daghang binuang ato. Oh. Butangan nila og unsa ipambutang nila aron kuno daghang kay mga anomalya ang ilang ginahimo aron kuno kananaang hinay ang taon dagan sa kuryente. O na po butangan nila kung sa diha. Bawal intaw na. Sakpan mo ana no. Posible nga maputlan mo kuryente di na gid mo taorag kuryente nangit-ngit palibot na to no. Okay. So bawal na ha. Ayaw mo panghilabot pag abri-abri. De basin pod sa inyong abri-abri ng kwintador na amoy makuhit din hagbakurintihan na hinoon. So, mo nang gibawal gina siya. Okay, ang iban gusto mong gyud nga mugamay ang konsumo, no? Umika na ng gamay konsumo na inanuroy kape sa una. Katong putos sa kape, katong foil sa kape. Iputos kuno sa imuhang wire sa kuryente kanang parasaksak labi na kanang gikan sa refrigerator. Kasi refrigerator nga wire nga para saksak. Kay mugamay ko nung konsumo
sa imong kuryente. Ay kung tuo. Kay siguradong nailad ka. Sa paggamay nga, ikonsumong suod mong gina dito. So, ay magtuon na, daghan po to sa unan. Uli, kinapot to na maligya, gani ka nang isaksak po. Nung sa to, isaksak nila nga, magsigara bitaw na, wala ko. Bukuan ko na to, say tawag nila, reducer? Mo reduce yung kunong imuhang, ayo to mo tuon na. Kamu gawas gina mo reduce, nakuhaan pagin mo kuryente, kagasiga man na yung gisaksak. Naay nga na. Naay nga na. Naidaghan kayo na maligya na, reducer ko no. Naunsa ba? Pila po'y baligya to, plus nagtuo kang ni-reduce imuhang kuryente, nadungagan, kaya nagkaon magkuryente itong gisaksak ninyo. So, dili na pwede. So, duda pa, of course, kining pagpangawat sa materyales sa kuryente, sama sa pagputol, pagdala, pagtangtang, o pagbalhin sa kwintador. Balhin ba? Nya kamukamo rin kabalhin, bawal na. Isang hina, tiga lineman gyud sa MOLC, mo trabaho anang pagbalhin. No? Gani, pagbalhin anak ka ng relocation, naapoy bayad na, non, gani, makaidako. No? So, muna, mga higala. So, bawal na, ha? Nga walay pagtugot sa electric cooperative. So, sunod. Balik na pag welding nga walay ka og galingong transformer. Napa man ning mga welding nga ron? Kining dagko kay mga welding nga way ka og galingong transformer, no? Pero karon murag na may mga portable nga ko ano? Mga daghan. Kito karaang welding gyud kay mo pahuway mo gud to. Mo init na kay pahuway to. Pero kining mga kuan, so mo na nga usara, no? Sa mo ni base aning balaura. So kining gitawag na tog Republic Act 7832 kanang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Di ba? Napod tay senior citizen, no? Senior citizen bailabot sa electric cooperative. No, napod. Sir, tinuod ba nga dunay discount alang sa mga senior citizen sa kuryente? Di ba? Daghang kay mangutana na to na. Nga, naabag ko no'y discount sa senior citizen alang sa kuryente. So, atong tanaw, no? Naibalaod gihapon na, no? Kanang senior citizen discount, no? Senior citizen discount discount on electricity. No? Naapo na. Naay balaod po, no? Pila man po yung ma-discount, sir. Nanganutanan na to na. Pila po yung ma-discount kon senior citizen. Pila po. So, dunay base sa balaod, mga higala, dunay 5% discount for senior citizens sa kuryente. So, unay usa sa kining balaod gitawag na to Republic Act 9994 o kining Expanded Senior Citizens Act of 2010. So, dunay 5% discount para sa mga electric bills sa dunay konsumong 100 kilowatt paubos. So, muna, no? So, ang gusto kang mo-apply, 100 kilowatt paubos. Basta kay, ikaw tag-iya sa kangalan sa account no, sa kuryente din ha, si mong balay. Kaya basig, dili imo hangalan, dili pwede. So, ikaw yung mo-apply. So, kinahanglan, doon ay 5% discount no, sa kuryente, mga higala, alang sa mga senior citizen. Katong gustong mo-apply o senior citizen, kinahanglan nga muadto lang na sa opisina sa MOLC 2. I-apply lang ninyo na dito sa main office na to, no? Kung sa may kinahanglan na to, photocopy sa inyong senior citizens ID, dayon electric bill, no? Electric bill. Nakapangalan sa senior citizen ang kuryente. So, muna. Pero kinahanglan,
nga 100 kilowatt paubos ra ang imong konsumo. Pero kinahanglan pod nga residential gyud ang imong i-apply kay basig negosyo ng imong business establishment imong i-apply alang sa discount. Dili pwede. Ang kuan ra, ang kininiara yung residential type sa mga consumers nga mo apply alang sa senior citizen. So muna doon ay 5% discount. Tay mo uban sir. Ang mga sir kay 200 man, pwede ba na? Okay, ilang kitanaw nga sir 200 katulong tang 100 mo na discount din ang 200 bayaran na namo. So dili ingon na. Ang giingon sa balaod basta buubos kag 100 paubos, no? 100 paubos, doon ay discount nga 5% sa mga senior citizen. Dayon, tinuig ang pag-renew. I-renew kada tuig ning application alang sa senior citizen. Pananglitan last year. Kuan ka. I-renew nimo na kada tuig, no? So, muna na. So, kinahanglan, no? Kinahanglan base sa Republic Act 9994, kinahanglan nakapangalan sa senior citizens ang metro sa kuryente, no? Sunod. Lakip sa kuan ani kitong mga residential type of consumers ang i-apply sa metro kuryente. O dili mo lapas sa usa ka bulan ang isa ka bulang konsumo sa 100 kilowatt. Dili ang electric co-op mo'y nagbuot ana. No. Dili ang electric co-op mo'y nagbuot ana. Kundili iya na sa gobyerno. Ipinaagi na sa balaod nga Republic Act 9994 o kanang gitawag nato og Expanded Senior Citizens Act of 2010. So, muna na. Unya, sunod po na sa Energy Regulatory Commission Resolution number 23 series of 2010 nga kinahanglan nakapangalan sa senior citizen ang metro. Muna na. So, balaod ni mga higala kay dito sa Jimenez man siguro to nga doon ay mga senior citizen nga to na istorya pod. Ay siya nga, pwede sir, palitan. Akong bayron nun is, akong kilowatt hour is 145. So, ang 100, katulad, dahil discount. Ang 45, wala. Ako lang bayran. Di ba dahil kuno pwede? Dili yun. Kaya ang balaod nag-ingon, 100 paubos ang dunay discount. So, kung 100 paubos, o 101 pataas, wala na discount. So, ang nag-discount, 100 paubos na yun. So, muna ang giingon sa balaod, mga kahigalaan. So, muna pipila, no? Sa to ang gisgutan, no? Sa kuan pod, sa katong pagbawal, no? Gisgutan mo na to, bawal ang pagpananom o kinini ang mga kahoy ilalom sa tuang linya sa kuryente, mga kaigalaan. No? Bawal na. No? Kay makasangko mangguna, no? Makasangko na mga higalas tong linya, maka-cause na o brownout. So, muna nga bawal na. 11361. Republic Act 11361. Katong gisgutan nato katong Anti-Obstruction of Power Lines Act. Kini kabalaod, an act ensuring the continuous and uninterrupted transmission and distribution of electricity and the protection of the integrity and reliability of power lines and providing penalties and violations thereof. So, kining balaora, gimugna ni aron maproteksyonan. Aron dili gyud maputol ang unta ang ato ang supplies kuryente kay ugdaa man ko na maputol, no? For example, linyas NGCP. Kaya NGCP, linya ana, masangita nagkahoy din ha. Tanan ta din palong. Nga naman, diha man ta nagkuhag linya. Oo. Basta linya sa Muelsi. Ang linya sa Muelsi, kung naapoy mo sablay, kung asa nga barangay padoong ng linya ha, dito po na mo palong. So muna nga doon na ni balaod, nga bawal nini ang, at doon na tay himuong encroachment din ha sa tong linya. What is power line corridor? So, hisgutan mo na kung saan ang power line corridor. The power line corridor or a PLC refers to the land beneath. So, kadang yuta ilalom sa ato ang linya,
mo na power line corridor. And the airspaces surrounding the area traversed by power lines which shall be kept clear and free from any power line obstructions. So, sa atoang linya, diya sa atoang wire, ilalom ana sa atong linya, mao na power line corridor. Gikinahanglan nga i-free na, free but pasabot, walay mga obstruction nga nabutang dinha. Mao nang bawal magtanom og kahoy. What are the prohibited act by Republic Act 11361? No, unsay mga bawal, no? Kaya isgutan natong kahoy. Unsay mga bawal sa power line corridor nga ibutang? Planting tall trees of vegetation within the power line corridor. So bawal magtanom og tag-as nga kahoy. Pwede ra mugbo, sir. Pwede ra. Mubo man. Di magkakaabos tong linya. Mana, pwede. Sunod, construction of hazardous improvements within the power line corridor. Abasin og magkuan ka din ha, tukod baka kag balay, no? Tukod kag balay din ha ilawom stong linya, bawal na. Turi, sangko na kurentihan ka pahinon. Nayuban bitaw, kabantay mo. Anay balay, na ilawom man gyud sila sa linya, nagbalay gyud sila. Okay ra to kay wa man ang giingon nga 3 meters man kay kinahanglan di ka mo lapas og 3 meters dito sa ato ang linya gyud. So ugubos ra ka diha, way problema. Ang uban gabutang mag-antennas TV. Diba nakadungog mo daghan kaayo nga disgrasya na antenna sa TV. Ngano man? Wala mag-signal, ingon to tuyok ang antenna. Pagtuyok na sangit didto sto ang linya. Perting kusuga na, 69 kV line na, 69 kilovolts. Kanang sulod sa ato ang, pila man ang kilo gani? Kilovolts, di ba? 1,000 man ang kilo, no? Kanang ato ang sulod sa balay, megawatts na. Di ba? Volts, pila na ato sa sulod sa balay? 220. 220 na. Kontra atong 69. So, munay kuan kayo mga kigsunan, no? Ay mo kumpiyansa. Mo nang bawal gyud kanang pagpananom diha sa tulinya. Sunod, preventing or refusing entry of authorized personnel to conduct maintenance and operational activities. Pananglitan. Sir, amo mangyuta ng nabutangan sa inyong linya. Pero dahil mo anami kay inyo, linyo tapon, no? Di anami kay manginspeksyon, manghinlo, di mininyo pasudlon. Ayaw mong sulon, may ngorek. Ayaw mong sulon diri sir kay mo maninyo ta. Ate ko lang di ayaw mong sulon sir kay mo maninyo ta. Manya ingo butong lineman. Onse niya. Pati apog tingog ng lineman. Bitaw. So bawal na siya, base sa balaod, bawal na siya. No. Sunod, conducting or performing hazardous activities. Maghimo og mga kalihukan ba na ilalom sa tong linya, palitan magdaob mo din ha, magduwa mo balibol di sa linya, masangit ng kuan. Bawal na, no? Manang pwede mo kasuhan. Base aning balaod, Republic Act 11361. Dunay penalty. No, pananglitan, first offense. No, na po'y first offense. Up to 6 months imprisonment. Priso ka. Or mumulta ka og 50,000 or karanduha 6 months priso o multa pa yung 50,000 sa first offense na. Sa second offense, up to 6 years imprisonment, unom ka tuig priso, or mumulta ka og 100,000 or karanduha kay basig di ka nahag usara duha, no? 6 years og nga priso o 100,000 nga multa. Third offense, 12 years imprisonment, 12 ka tuig na yun. O mamulta ka, o 200,000 or kanang duha. So, muna na mahigala nga, daay balaod na, no, nga nagproteher sa ato ang mga linya. Gali lang, sila pa, sad to say, no, makapasubo, no, nga, kada na ang bisag naa ang balaura pero daghan gihapon nananaw og kahoy ilalom sa linya. Daghan gihapon. Nayuban niya suko pa.
Kay ang himuon gyud sa Muelsi ana o di lang sa Muelsi electric co-op pamutlo nang naa. Pero ang himuon pero sayang taga Muelsi di ra pud kay kuan puuhon kanang ang sangar gyud kuhaon kay aron lang gyud pod mapahimoslan pa ninyo. Pero actually kung sunod ng balaod bawal na siya. No, bawal na siya. So, muna no. Ang ang gitawag nato og 11361 no. Republic Act 11361 kan Anti-Obstruction of Power Lines Act no dinhi sa to ang electric cooperative mga kaigsunan. Okay? So muna no ang pipila sa mga impormasyon o kasayuran. Muna kada Friday. Sa gikan sa buntag taman sa hapon doon na ni palong kuryente sa mga area nga doon ay daghang kahoy. Nga naman, anong kinahanglan man gyud tangtangon ng mga kahoy? Sa ako nang ikasulti kaganina, muna ikaw sa burnout. Muhangin og kusog, mutabyog tong sanga sa kahoy, musablay sa linya, palong. Gawas ana nga mapalong, ang katong kuryente nga nibalhin sa lawas sa kahoy, gitawag to nato og systems loss. Unsa man ang systems loss, no? Kadto nang kuryente nga wala mo agig kwintador. Nausik. So kay nausik man, ang katong usik, katong systems loss mga higala. Kay gikumpra man nato ng kuryente, giangkat man nato ng kuryente. Kwintahon gihapon to sa tong giangkatan kay sa pag-angkat og kuryente sa electric co-op, dunay dako kay kwintador po nila ditong gianan. Pag abot diri sa ato, nabot ay ginagmayng kwintador alang sa mga balay. Ang problema kay doon na may kuryente nga wa mo agi kwintador kay nasangit sa kahoy. Bahinon nato tog bayad mga higala. Nakabantay mo sa inyong bills kuryente na imarka diha systems loss. Gidivide na sa tanang mga member consumer owners kanang mga kuryente nga nangawala. No, kanang wa mo agi kwintador. O ang inyong silingan nangawat og kuryente kay wa man na magig kwintador kay gikawat man na niya ang kuryente. Hayahay imong silingan mura sa gialsa-alsa kay wa man sa kabayad ana. Pero ikaw nga silingan nga wa mo sumbong sa Muelsi, luoy ka. Apil ka sa nibayad sa kuryente nga iyang gikawat. Mana nga kung dunay silingan nimo nga nangawat og kuryente sumbong. Pero ay lang saba nga ikaw nagsumbong simusuko imong silingan. No? Pwede ra pod isikreto ra. Isikreto ra nga kanana ang iadto nimo dito sa Muelsi office. Kay ang Muelsi dunay reward ana no. Anay reward nga ato musumbong bitaw dayon makasuhan ang kuan. Kuya ra magkasuhan gyud no. Di na tao ra kuryente og di nimo sulban na. So munay usa sa mga tanawonon mga kaigsunan. Okay, medyo apikin na tas panahon ng atuang panaguban sa tulubanod ang Muelsi 2 update. Singalan sa tuwa mga member consumer owners, sa tuwa mga MCO singon man sa atuang NIA Project Supervisor Acting General Manager Cesar E. Faeldon. Sa tanan nato mga managers, mga sub-office managers, sa tanan nga mga member consumer owners ingon man sa to mga lumilihok sa DXDD sa ato mga listeners kaniyo mo sila gadubos kamigo sa kangina Debdali Batulinyo ingon ang salamat kaninyo mo alagad kanunay sa pagmugna ug kahayag.